Mga kababayan, kung pipirmahan daw po ni Presidente ang ratified bill o enrolled bill na ito ay tiyak daw na magpipetisyon si Atty. Macalintal. Para saan po ba? Ayan po ating pag-uusapan. Mabilisang recap lang po tayo mga barangay officials at mga kagawad sa mga nanonood sa atin ngayon. No? Yun nga, kapag pinirmahan daw itong ratified bill ni Presidente ay magpipetisyon si Atty. Macalintal para hadlangan o pigilan para i-contest itong panukalang batas. Kung babalikan nga natin yung 2023 election na dapat ay 2022 ay kinontest ito ni Atty. Macalintal kasi nga ay unconstitutional at hindi nga daw po naaayon sa batas or hindi tugma sa ruling ng Korte Suprema. Sa pagkakataon ng pong yun ay pinaniga ng SC si Atty. Macalintal kasi kung titignan nga naman natin ay pag-postpone ay hindi saklaw ng kapangyarihan ng or sa legislative process or yung mga gumagawa ng batas. Ang gumagawa ng batas ay dapat gumawa ng batas at hindi pag-control o pagpigil sa mga naunang panukalang batas. Kasi ruling na yan. Ba't mong ahadlangan? So, unconstitutional. Pero ito nga pinag-uusapan natin ngayon. Naisip ko lang, no? Kung ang pakay ni Atty. Macalintal ay kaayusan, ay dapat hindi niya na ito i-contest. Kasi ito pong panukalang batas na ito ay pagsasaayos nga eh. Kumbaga, di ba yung term setting bill, fixed term limit, di ba? Dilimitahan. No? Kumbaga, aayusin na natin ito. Yung lagi nating binabanggit. Kung ang kanyang pakay ay hindi dapat pinopospone yung mga naka-schedule na BSKE, ay tama naman yun. No? So, ito ngayon, hindi naman po pag-postpone. Malinaw naman po eh. Andun po yung pag-postpone. Kaya lang kasi nga ay inaayos na ito eh. No? Kung ito ay hadlangan mo pa, parang hindi ka na makatwiran. Diba? Kumbaga ay lalong gugulo eh. Kasi inaayos na, ba't mo pa hadlangan? So dapat tignan mo. Diba? Kung nakikinig si Atty. Macalintal, tignan mo sir. Diba? Magiging maayos na eh. Kasi kung matutuloy ito, na gusto mo pong mangyari na matuloy sa 2025 kasi ayaw mong pinopospone, paulit-ulit lang po mangyayari dito. Katulad ng mga nangyari noong nakaraan. Postpone. Ito inaayos. Fixed term, limit. At pinalawig pa, ginawang 4 years at makakatipid yung government yan. So, asan ang punto po kung hahadlangan mo pa? Diba? Meron pa man, andyan yung final arbiter. Sino ba ang final arbiter dito? Siyempre yung Korte Suprema. Sabihin na natin nagtuloy pa rin dahil gusto pa rin magpetisyon o mapansin ni Atty. Macalintal. Diba? Diyan napapasok ang desisyon ng Korte Suprema. Ang Korte Suprema pa rin ang magsasabi sa ipinatupad na batas kung ito ba ay naaayon sa saligang batas o sa tamang legislative measure or process. Tatandaan po natin, ang trabaho po ng AC ay mag-interpret ng batas at ito rin ay dapat ding ipatutupad. Magkaiba po kasi yung gumagawa ng batas at sa magpapatupad at mag-i-interpret. Ang gumagawa ng batas, ito yung legislative, no? Yung legislatura, Congress, and Senate. Tapos, ang trabaho naman ng AC, yung i-interpret at ito ay ipatupad at huhusgahan kung naaayon. So, magkaiba po yun. So, ang gumawa ng batas, no? Gumagawa sila ng bagong batas, ito, yung enrolled bill na ito, kung pipirmahan ba o hindi, di ba? Makikita ng SC yung hangarin dito. Di ba? Hindi naman nga po pinospone, inuulit natin para maintindihan. Hindi na nga po pinospone, inaayos na eh. Aayusin natin to. Ika nga. Para sa susunod, mga future ng BSK na yan, wala nang mapupuspon na yan kasi nga ito na yun eh. Term limit. Term setting
bill, batas na sinaayos ang pag-upo at termino ng mga barangay officials. So in my views mga kababayan, kung ang intensyon ng attorney ay kung ang intensyon ay sa ikabubuti nga, hindi na po dapat pagpipetisyon para kasi lalabas na manggugulo ka lang eh. Di ba? Parang iguguluhin mo lang eh. Or yung mapansin. Di po ba? Yung mga dati, pabor po yun kasi nga unconstitutional naman talaga na maliwanag. Di po ba? Ito, kayo, mga kababayan, kung sa tingin nyo, tama na i-petition pa ito. Halimbawa, nag-sign si PBBM, tapos nagpunta siya ng Korte Suprema, nag-petition siya, mali yan. Hindi dapat ganyan yan. Di ba? Masusunod pa rin dito. Titignan na yan ng Korte Suprema. Korte Suprema na po ang masusunod dito, hindi yung pag-petition lang. Kung yung una ay okay, ngayon, mukhang maiiba ang desisyon dito ng AC. No? Tingnan nyo lang yung angulo, mga kababayan. So, ayan po, ilang araw na lang magsusola na, Lunes, no? July 28, at balitang nakabalik na ang presidente mula sa Amerika. At yan na po yung paghahandaan kasi ilang days eh. So, titignan niya yung kanyang mga speech dyan, yung kanyang mga sasabihin, yung kanyang mga plano pa. At tiyak, sana naman isama itong usapin sa BSKE kasi usapin po ng buong Pilipinas yan, ng mga barangay. Andyan yung mamamayan. No, yung mga mamumuno dapat nakapaghanda sa kanilang gagawin at pag nagkakaroon ng eleksyon, papakilala nila yung kanilang mga bagong platform or yung kanilang mga proyekto na dapat ituloy, no? Kasi kung merong bagong halal na sa loob ng 2 years, merong magagawa yan. Kaya lang mag-aalanganin kung nahalal sila, no? Bagong-bago lang, 2023, 2 years lang, alanganin kung magkakaroon na naman ng eleksyon ng 2025 di ba? Una-una pondo, mga proyekto mabibitin, di ba sayang, maliwanag na yun parang pag-aaksaya ng panahon kung magkakaroon na naman ulit ng agad-agad ng eleksyon Biruin mo, eleksyon ng 2023 after 2 years, eleksyon na naman. Premature. Sa tingin ko lang, in medias lang. Ayan, so dapat timbangin mabuti ng Pangulo. Diba? In medias pa rin, hanggang ngayon, lamang na sasign. Kung hindi, di mali ako. Hindi naman, hindi naman tayo manghuhula. Views lang ito at opinion. Kayo, marami siyempre nagsasabi dyan, dapat ituloy na lang natin ito. Nire-respeto po yan. In my views lang, kumbaga, tinitimbang ko kasi, hindi po bias yun, tinitimbang ko yung sitwasyon. Kasi nga, kung sa ikabubuti, sa pagsasaayos, doon tayo sa magiging maayos, hindi yung ura-urada, sige, election tayo. May ganun. Kaayusan ba yun? Hindi kaayusan yun. Pag ganun, magulo yun. No? Ayan ang aking puso. Comment kayo, share ang video, subscribe. God bless.